So good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, let's talk about the recent news patungkol sa suggestion o mungkahi ng Department of Health or DOH na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan at motorsiklo sa mga lungsod dito sa ating bansa. So pag-usapan natin kung bakit naisipang suggest ni DOH itong ganitong idea, and then nag-conduct din ako ng social experiment or road experiment. Mamaya papakita ko sa inyo yung road experiment na ginawa natin mga side by side comparison 30 kilometers per hour na takbo natin, and then yung usual takbo na ginagawa natin sa tuwing bibiyahe tayo. Kung ano yung difference ng 30 kilometers per hour na sinasuggest ng DOH na maging takbo ng mga sasakyan o motosiklo dito sa ating bansa. Huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So as I mentioned earlier, base sa news na nilabas ngayong araw lang na to, ito nga si DOH may suggestion or mungkahi sa MMDA na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan sa mga lungsod dito sa bansa. Kasama na dyan of course mga kamos yung mga motorsiklo. Kaya alamin natin paano nag-ugat ang ganitong suggestion ng DOH at kung ano yung mga rason kung bakit sila nag-suggest ng ganitong idea sa MMDA. Ayon din sa balita, panglima ang mga road accidents nationwide na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga tao. So madalas natin nababalitaan may mga na-aksidente at mga namamatay pa dahil sa mga road accident. So, lahat ng yan bunga ng mga kawalang disiplina ng ibang mga driver at ng mga riders sa kalsada. Sa patuloy na pagtaas ng mga road accident issues na yan mga kamos, nagmungkahi nga itong si DOH na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan at motorsiklo, lalong-lalo na din sa mga lungsod sa ating bansa. So ang pangunahing layunin ng ganitong suggestion nila mga kamos para nga daw maiwasan at kahit paano mabawasan yung mga road accident. So bali nagkandak ako ng road experiment. Sinubukan ko yung 30 kilometers per hour na takbo gamit ang ating motorsiklo. So panoorin nyo itong video na to mga kamots. So dito malalaman nyo yung diferensya ng 30 kilometers per hour versus dun sa usual na takbo natin sa kalsada. So panoorin niyo. Alright, so to be fair and honest para sa inyo mga kamots, ay wala tayong gagawing cutscenes dito sa video na ito. Ibig sabihin, buo nyo mapapanood itong ginawa kong road experiment dito sa video na to. So sa left side mga kamos, ito yung nagpapatakbo tayo ng 30 kilometers per hour na sinasuggest ni DOH. And then sa right side naman, ito naman yung above 30 kilometers per hour, yung usual na takbo natin everyday, no? So bali sinimulan ko siya sa Monumento Caloocan LRT. So going to Tinajeros Malabon tayo, no? So check natin mamaya kung ilang minuto or ilang oras yung diferensya ng biyahe natin dito mga kamots, no? Bali kung makikita nyo kanina, inorasan natin siya gamit yung stopwatch natin mga kamots para malaman natin kung ilang minuto yung biyahe natin dito sa from Caloocan to Tinajeros Malabon. So again, from sa left side 30 kilometers per hour yung tinatakbo natin, and then sa right side above 30 kilometers per hour yung usual na takbo natin everyday na babiyahe tayo, yung walang limit. Siya nga pala itong video na to, itong ginawa kong road experiment, kinandak ko na magkaibang araw pero same time pa rin yan mga kamos, same time silang dalawa, magkaibang araw nga lang silang kinuhanan, no? So to be perfectly honest mga kamos, doon sa left side na tumatakbo tayo ng 30 kilometers per hour, feel ko na parang nakabisikleta lang ako. So ganun yung feeling ko dito mga kamos, no? Diyan sa left side na yan na tumatakbo tayo ng 30 kilometers per hour, and then feeling ko pa para lang ako nakabisikleta sa ganyang kabagal na takbo. Unlike dun sa right side na no limit tayo magpatakbo, yung above 30 kilometers per hour. So dyan pa lang talaga nakikita ko na yung diferensya nung sinasabi ni DOH na 30 kilometers per hour na takbo lang ng mga sasakyan o motor sa kalsada sa mga pangunahing lungsod dito sa bansa. Well, sa ngayon ayon sa balita wala pang tugon sa MMDA tungkol sa suggestion niya ni DOH na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan at motorsiklo sa mga pangunahing lungsod dito sa bansa. Pero kung sakali mang sumang-ayon sa MMDA dito, particularly si LTO dito sa suggestion ni DOH na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan at motorsiklo sa pangunahing lungsod dito sa bansa, I doubt na maraming susunod. Dahil ano nga ba naman yung nakakotse at nakamotor ka pero
30 kilometers per hour lang ang pwede mong takbuhin. Sa sobrang bagal ng 30 kilometers per hour na sinasuggest ni DOH, kulang na nga lang na sabihin nila na magbisikleta na lang tayong lahat para makaiwas sa mga road accident. Well, para sa akin and based on my experience, so kahit anong pag-iingat talaga ng isang driver o isang rider, kung meron ka naman makakasabay na mga walang disiplina sa kalsada, kahit ano pang bagal mo sa pagpapatakbo, kung talagang ma-aksidente ka talaga. Well, I must admit na sa loob ng 5 taon ng pagmamotor natin, masasabi ko na minsan nasa driver o nasa rider din ang problema kaya nagkakaroon ng mga road accidents sa kalsada. Maaaring mga walang disiplina o hindi mga sumusunod sa mga batas trapiko kaya nagkakaroon ng aberya na nagiging sanhi pa ng pagkadisgrasya ng mga tao, lalong-lalo na mga pedestrian sa kalsada, na ang masaklap pang katotohanan nauuwi pa sa pagkamatay ng mga kababayan natin Pilipino. Dahil as I mentioned earlier, pang-5 ang mga road accidents sa mga pumapatay sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Kung ako lang ang tatanungin, hindi naman ako tutol sa question na ito ni DOH na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan o motorsiklo sa mga syudad dito sa bansa. Ang tanging hiling ko lang sana'y pag-aralan itong mabuti bago ito ipatupad dahil maraming mga bagay na dapat ikonsidera bago ito ipatupad. Tulad halimbawa na lang ng time consuming sa mga tao. Alam naman natin na ang oras ay mahalaga sa bawat isa at maaaring magkaroon din ito ng impact sa ekonomiya dito sa ating bansa. Dahil kung lahat ng sasakyan at motorsiklo ay magpapatakbo ng 30 kilometers per hour lang sa mga cities dito sa bansa, baka wala nang bumili ng mga sasakyan at mga motorsiklo at gumamit na lang lahat ng mga bisikleta o di naman kaya ay maglakad na lang. Kaya naman kung dito sa bansa natin napakalabo talagang mangyari na maging 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan o mga motorsiklo dahil for sure na maraming tututol dito. Well, in my opinion, hindi lang naman sa ganitong paraan mababawasan ang mga road accidents sa kalsada na gaya ng iniisip ng DOH. Napakarami pang paraan para maiwasan ng mga road accidents sa kalsada tulad halimbawa sa LTO. So dapat mas higpitan nila ang pagbibigay at pag-i-issue ng mga driver's license sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng mga matitinding examinations. Paghihigpit sa mga requirements bago makakuha si applicant ng kanyang driver's license. Well, sa ganung paraan masasala ng LTO kung sino talaga yung karapat dapat bigyan ng driver's license at kung sino talaga yung may makarapat magmaneho ng mga sasakyan o di naman kaya ay motorsiklo. Dahil ang masasabi ko lang sa panahon ngayon parang napakadali na lang kumuha ng driver's license dahil napakadali na mga examinations na binibigay ni LTO at bukod pa dyan napakadali lang ng physical examination. Kaya naman kahit sino kayang-kayang kumuha ng driver's license dito sa bansa natin na yun ang mismong nagiging problema dahil kahit sino na lang pwedeng mag-drive ng sasakyan o motorsiklo dahil sa sobrang dali kumuha ng driver's license dito sa Pilipinas. Well, sa tingin ko yan dapat ang tugunan ng mga ahensya, particularly ng LTO dito sa bansa, na dapat ay maghigpit sa pag-i-issue ng mga driver's license, lalong-lalo na sa mga taong walang disiplina na hindi dapat humawak o magkaroon man lang ng driver's license. Alright, so as you can see sa right side, nakarating tayo sa sangandaan ng 5 minutes and 46 seconds. So, yan yung time mark natin dyan mga kamots na. Dyan sa right side na tumatakbo tayo above 30 kilometers per hour. So, sa left side may pakikita ko naman sa inyo kung ilang minuto tayo bago nakarating doon sa sangandaan. Alright, as you can see sa left side, nakarating tayo sa Sangandaan, Caloocan sa loob ng 6 minutes at 52 seconds. So kung babalikan natin yung kaninang sa right side na nakarating tayo sa Sangandaan, Caloocan, halos
2 minutes ang pagitan nila mga kamots, no? So kahit sabihin natin 2 minutes lang ang pagitan nila, napakalaki pa rin ang diferensya ng 2 minutes sa oras natin. So by the way, disclaimer lang mga kamots, na itong ginawa kong road experiment do sa left side na 30 kilometers per hour, so hindi palaging 30 kilometers per hour yung takbo ko dyan. So minsan lumalagpas ako ng mga 1 to 2 kilometers per hour, so nagiging 32. And then considering na kailangan nating huminto sa mga stoplight, so hihinto tayo. Then sa right side naman yung above 30 kilometers per hour, so tinatakbo ko lang dyan ay 40 to 50 kilometers per hour. So ganun lang, so hindi na lumalagpas ng 60. And then considering din ng mga hinto natin, so kasama na din dyan mga kamos na. And then yung mga slow down natin, kasi baka isipin nyo talagang tansya ko yung 30 kilometers per hour. So mahirap po kasi tansyahin yan, lalo na pagka pumipihit ka na ng silinyador. Minsan napapasobra ka talaga. Pero sinikap ko talaga sa video na to na gawing 30 kilometers per hour lang yung takbo ko, para mapakita ko sa inyo kung gaano siya kabagal, at para malaman nyo na rin para sa mga sarili ninyo kung sang-ayon ba kayo sa sinasuggest na ito ni DO8. Ayan, so malapit na tayo sa Tinajeros, Malabon mga kamos. So mamaya ipakikita ko sa inyo yung time mark natin nung nakarating na tayo sa lugar natin, dun sa right side versus dun sa left side na nagpatakbo tayo ng 30 kilometers per hour. Alright, so gaya na nakikita nyo sa right side, nakarating na tayo sa Tinajeros, Malabon sa time mark na 10 minutes and 13 seconds. So yan yung usual na takbo natin everyday, no? Habang sa left side naman, patuloy pa rin natin binebiyahe yung kahabaan ng MH Del Pilar. Papasok pa lang yan ng Tinajeros, Malabon. So tumatakbo pa rin tayo ng 30 kilometers per hour dyan.
Ayan, so finally sa left side nakarating na tayo sa Tinajeros Malabon with a time mark of 13 minutes and 6 seconds. So kung makikita nyo, napakalaki ng diferensya. So 3 minutes yung halos pagitan niya nung nakarating tayo sa right side and then nakarating tayo sa left side sa Tinajeros Malabon from Monumento, Caloocan. So kayo na bahalang humusga mga kamos kung sa tingin nyong tama ba yung sinasuggest ni DOH na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Again, this is just a road experiment para lang maipakita ko sa inyo mga kamos yung talagang actual na 30 kilometers per hour na takbo dapat ng mga sasakyan o motorsiklo na sinasuggest ni DOH. So base sa nakita nyo sa video mga kamots, di hamak na mas mabagal ang takbo natin gamit yung 30 kilometers per hour na sinasuggest ni DOH versus dun sa yung usual na takbo natin sa motorsiklo. Napakalaki ng difference, lalo-lalo na sa time consuming ng 30 kilometers per hour na sinasuggest ni DOH, lalo-lalo na sa mga sasakyan at motorsiklo. Para ka lang nakabisikleta dun sa 30 kilometers per hour na yun na sinasuggest ni DOH kapag gamit mo yung motorsiklo. Kasi sobrang bagal ng 30 kilometers per hour na takbo. Feeling ko para akong senior citizen na nagdadrive ng motorsiklo sa sobrang bagal ko. Nung sinubukan ko yung 30 kilometers per hour versus sa kung ano talaga yung driving habit ko. So para sa akin, wala naman ako nakikitang masama sa suggestion niya ni DOH. Kasi para nga naman kahit paano mabawasan yung mga aksidente na kinasasangkutan ng mga sasakyan at mga motorsiklo. Layunin lang naman ito na maging ligtas ang lahat ng mga kababayan natin sa kalsada. Lalong-lalo na ngayon na nag-umpisa na nga ang pasukan para sa school year 2025-2026. So inaasahan natin na napakarami mga estudyante ang mga makikita natin sa kalsada. So ayon din kasi sa balita, karamihan sa mga road accidents kinasasangkutan din ng mga estudyante na nasasagasaan, na hit and run dahil sa mga kawalang disiplina ng ibang mga drivers at riders out there dyan sa kalsada. Kaya naman nagmungkahi at nagsuggest itong si DOH na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan at motorsiklo sa mga pangunahing lungsod dito sa ating bansa. Wala pang tugon or feedback dito si MMDA kasi sa kanila sinuggest ni DOH yung ganung panukala na yun mga kamos, o yung ganung mungkahi na yun. Until nang wala pang suggestion si MMDA regarding dyan sa 30 kilometers per hour na takbo na dapat na magiging takbo ng mga sasakyan at motorsiklo sa mga lungsod dito sa bansa. So I think pinag-aaralan pa yan or pinag-aaralan pa ni MMDA yung mga magiging feedback nila bago magbigay ng statement. Pero kung sakasakali man na sumang-ayon ang MMDA, particularly ang LTO sa ganitong mungkahi ng DOH, hindi malayong maging batas ito. So para sa akin lang naman may konting downside siya sa mga drivers at riders ng mga sasakyan, motorsiklo. Kung titignan natin yung kabuuan, epekto ng 30 kilometers per hour, maiwasan nga naman yung mga road accidents sa kalsada na kinasasangkutan ng mga sasakyan at motorsiklo. Hindi naman talaga yun ang solusyon. So kahit na mabagal ka, kahit anong pag-iingat talaga natin, kung talaga may mga walang disiplina ng mga driver, mga rider dyan, talagang masasangkot tayo sa mga aksidente na yan. So sana nabigyan ko kayo ng idea na gawing 30 kilometers per hour ang takbo ng mga sasakyan o motorsiklo. Para sa inyo, maganda ba ang ganyang suggestion ni DOH? At pabor ba kayo na gumamit ng motorsiklo o sasakyan pero patatakbuhin nyo lang ito ng 30 kilometers per hour sa mga cities dito sa ating bansa? So sana lang pag-aralan munang mabuti ang ganyang suggestion niya ni DOH. Muli maraming salamat sa inyo mga kamos. Dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Stay safe, ride safe always.